Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Pakinggan po natin ang sasabihin niya sa atin sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 18. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, for who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And He came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through Him we both have access in one Spirit to the Father. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng Kanyang banal na salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Mga kapatid, panatilihin niyong nakabukas ang inyong mga Biblia sa Ephesians chapter 2 at pag-aaralan natin ang mensahe para sa atin ngayong hapong ito na patuloy sa ating serye sa Ephesians na ating pinamagatang Built on Biblical Bedrock. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Si Kristo ang ating kapayapaan. Maaari pong nahalata ninyo sa ating pong pagbasa. Ilang beses pong inulit yung salitang peace, yung kapayapaan. At sinabi nga roon na He Himself is our peace. So yan po ang isang major na theme nitong mensaheng ito, nitong passage na ito na ating tinitignan sa hapong ito. Pero balikan natin mga kapatid ang layunin ng sulat na ito ni Pablo. Ang layunin niya ay hikayatin ang mga mananampalataya doon sa Efeso na by the way ay mostly po hentil, mga Gentiles, na magkaisa kay Kristo Jesus. At upang paalalahanan silang lahat ng nanampalataya na kay Kristo sa lahat ng panahon ng ilang mahalagang katotohanan. Una po, na tayong mga nananampalataya kay Jesus ay may kayamanang espiritual. Ang bawat Kristiyano na hinirang ng Diyos bago pa nilikha ang mundo, na ginawang bahagi ng tahanan o ng pamilya ng Panginoon at binigyan ng isang kaligtasan at pamanang maluwalhati na tiniyak na ng Espiritu Santo para sa atin sa langit. Na tayo din ay may kalakasang espiritual. Hindi lang po kayamanang espiritual, kundi kalakasang espiritual upang mamuhay ng may kabanalan sa gitna ng sanlibutan na ito, na tunay nga pong napakagulo. Nagkakaisa, may pagkakaisa sa iisang diwa at paniniwala. May pagpapasakop sa isa't isa ayon sa kalooban at kaayusan ng Panginoon. At may pagtatagumpay laban sa mga pag-uusig ng kaaway para sa kapurihan ng Diyos. Yung pong kalakasang espiritual na yan, makikita po natin sa ikalawang bahagi po ng aklat ng Efeso. Pero nung huling
linggo po na tayo ay nasa Ephesians, ay inaral po natin yung verses 1 to 10, no? At doon, nakita natin, idineklara ni Pablo ang isang katotohanang muog, isang haligi ng ating pananampalataya, na tayong lahat ay tunay ngang mga makasalanang tao. Naligtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi sa mabubuting gawa o sa pagsunod sa batas. Niligtas tayo upang gumawa ng mga gawaing mabuti na iniloob na ng Diyos para sa atin na gawin natin mula pa sa umpisa at para sa kalwalhatian niya. So makikita natin ang tatlong katotohanan sa hapong ito. At ang una sa tatlo ay ito: ang kawalan ng kapayapaan dahil sa ating pagkawalay sa Diyos. Ang kawalan ng kapayapaan dahil sa ating pagkawalay sa Diyos. Nasa verses 11 and 12 po ng ating teksto. So tignan niyo po mabuti ang ating mga Biblia. Ang unang sinasabi nito ay ito: ang mga hentil ay nahiwalay dahil sa hungkag na relihiyon ng mga Hudyo. No, meron na pong nagtanong sa akin, ano ba yung hungkag, no? Walang laman, no? Naging baliwala na relihiyon ng mga Hudyo. Papaliwanag ko po, no? Ang sabi sa verse 11, therefore, kaya po siya may therefore dahil tinutukoy po niya yung napakagandang pagliligtas sa atin sa verses 8, 9, and 10. Na tayo nga ay niligtas dahil sa grasya at kagandahang loob ng Diyos at sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. At hindi dahil sa ating mabubuting gawa na wala naman talagang nagmumula sa atin na maaring maging katanggap-tanggap sa Diyos, kundi dahil sa kanyang magandang kalooban sa atin. At tayo po ay niligtas upang gumawa ng mabubuting gawa. No? Hindi para tayo maligtas, kundi dahil tayo'y naligtas na. Yun po ang ibig sabihin ng therefore. No? Kaya sabi niya, therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Hinto po muna tayo doon. Papaliwanag ko po muna ng konti yon. No? Alam niyo mga kapatid, meron pong pagkakahiwalay ang mga hentil sa mga Hudyo, hindi lamang po dahil sa race, no? Pero mas lalo po dahil sa religion. Naging punto ng kanilang pagkakahiwalay ang relihiyon, no? Ganito po ang kwento diyan. Itinaguyod ng Diyos ang bayang Israel na parang espesyal na bansa na nagmula sa isang baog na mag-asawa, si Abraham at si Sarah, no? At pinangakuan sila ng Diyos, nabibigyan sila ng sarili nilang anak sa kanilang katandaan, no? Dahil nga roon ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila at magmula kay Isaac, nagmula si Jacob na pinangalanang Israel. At magmula kay Israel ay meron 12 tribes na naging punot dulo ng buong bayang Israel. So isang buong bansa ang nagmula sa wala. Kasi baog po sila pareho. So magmula sa wala, nagkaroon ng isang bansa at ang bansa na iyon ay bayang Israel. Itinaguyod sila at ginawa ito ng Diyos upang gawin silang parang halimbawang bansa para sa lahat ng ibang bansa. Nais ng Diyos na makita ng ibang mga bansa ang kanilang pagiging makasalanan at ang kanilang pangangailangan para sa isang Diyos na mahabagin, na matuwid, na banal, at Diyos na nagliligtas. Yun po ang kanyang pakay. Kaya tinawag ng Panginoon ang Israel upang dalhin sa buong sanlibutan ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan, no? Sabi nga niya, the light of salvation, at itanghal
ang kanyang kalwalhatian sa lahat. Sinabi nga niya sa Isaiah 49:6, "It is too light a thing that you should be my servant." Ang kausap niya po ay Israel. "To raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserved of Israel. No? I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the end of the earth." So ang pakay po ng Diyos ay ang kaligtasan ng lahat. At ginamit niya ang Israel, itinaguyod niya ang Israel upang sila ang maging missionary nation niya na maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. Alam nyo, nagkatotoo din naman po yun. Sapagkat ang una pong iglesia ay nagmula naman po sa Israel at ang unang mga misyonero na naghatid ng Kristyanismo sa iba't ibang bansa, katulad ng nalalaman nyo, ay yung mga alagad ni Kristo na mga Israelita po sa umpisa. Kaya lang po, yung buong bansa, yung kalakhang bayan ng Israel ay hindi tumupad sa pagtawag na ito. Alam nating lahat, sa halip na gamitin nila ang kautusan ng Diyos upang ipakita ang kabanalan ng Diyos at ang kabutihan ng Diyos pa sa ibang bansa, ito ay ginawa nilang isang relihiyon ng gawa. Na yung relihiyon na yon ang nag-etsepwera sa lahat ng ibang bansa sa mga mapagpalang pangako ng Diyos. Sinarili nila. Kasi sa inisip nila, ito ang kaparaanan para ako sa aking sariling gawa ay makasunod sa mga kautusang ito upang ako'y makaabot sa Diyos. Hindi po ganoon ang pakay ng Diyos sa kautusan. Ang sabi po ni Pablo sa Romans, ang kautusan po ay dapat maging salamin ng ating pagiging makasalanan upang tayo ay tumakbo sa Panginoon at humingi ng tawad sa Kanya at ng kaligtasan niya. Kaya po ang sabi ni Pablo, ang sabi ni Pablo dito sa ating teksto, no? Ang sabi niya tuloy, sabi niya, therefore remember that at one time you Gentiles, no? Tinutukoy niya yung mga hentil dun sa Efeso, in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision which is made in the flesh by hands. Isang circumcision daw po, isang relihiyon, ang circumcision po ay naging simbolo ng relihiyon ng Israel sapagkat yan po ang covenant ng Diyos sa kanila, no? At sila ay naging the circumcision made in the flesh by hands lang, no? Isang relihiyon na nasa laman lang, wala sa puso, no? Ganun po nangyari sa Israel. At dahil dito, nahiwalay po ang mga hentil. Hindi po nakarating sa mga hentil ang dapat makarating sa kanila na pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang kabanalan, tungkol sa kanyang kabutihan, at kanyang kaligtasan. So halip na makita nila ng Israel ang kanilang makasalanang pagkatao sa salamin ng kautusan at ang kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas, ginamit nila ang kautusan, ang mga seremonya upang pilit na abutin ang Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. So naging relihiyon ng laman ang binigay ng Panginoon sa kanila. Dahil dito, hindi nila naihatid ang pahayag ng Diyos sa natanging biyaya at pribilehiyo na binigay niya sa mga Hudyo. Sabi ni Pablo sa Romans 9, verses 4 and 5, "They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs, no? Sila Abraham, Isaac, and Jacob. And from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen." Yun po sabi ni Pablo. Sayang po yung pribilehiyo na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi nila na ito naipakita sa ibang bansa, bagkus sila ay tumulad sa kanilang kasamaan, sa kasamaan ng ibang bansa, sa pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. Ano ang sinamba nilang Diyos-Diyusan? Yung kanilang relihiyon. Yung kanilang relihiyon ang naging sanhi ng kanilang pagkakahiwalay. Inisip nila, tayo ay pinili ng Diyos. Siguro sobra tayong ka-espesyal. Siguro dahil tayo ay mga anak ni Abraham, yan ang susi para tayo makapasok sa kanyang kaharian. At dahil doon, ang lahat ng hindi anak ni Abraham
ay hindi papasok at hindi makakasalamuha ng mga anak ni Abraham. Kaya meron silang mga bakod na itinayo para ihiwalay ang mga hentil sa kanila. Hindi po ganun ang pakay ng Diyos. Katulad ng nabasa natin kanina, ang gusto niya maging missionary nation sila upang ibahagi ang kagandahan ng kautusan. Sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, ang balak ng Panginoon, makita ng iba na, ganito pala ang sumusunod sa kautusan ng isang banal na Diyos. Sa kanilang paggawa ng mga seremonya ng Diyos, makita nila ang kabanalan ng Diyos. Ngunit hindi yon ang kanilang nagawa. Dahil dito, yung relihiyong pa nila mismo ang naging sanhi ng pagkakahiwalay ng mga hentil, yung mga uncircumcision sa circumcision. Nagkaroon po ng religious divide. Mga kapatid, kung minsan po tayo mga Kristiyano, ay meron din pong ganyang tendency. Iniisip natin, tayo ang mga ligtas. No? So tayo-tayo na lang. No? Sa growth group natin, tayo-tayo na lang po magkikita. Huwag na tayo magimpitan ng iba, baka ma-out of place. Kaya kung minsan, yung mga growth group natin, walang growth. Hindi po tayo nagbabahagi sa ating oikos. Kailangan nilang malaman. Kailangan nilang makita ang kabanalan ng Diyos sa ating buhay, ang kabutihan ng Diyos sa ating pag-ibig sa isa't isa. Ngunit kung minsan po, nakukulang po tayo dyan. Baka tayo natutulad dun sa mga Hudyo, na yung ating relihiyon ay nagiging masyadong importante na at nagiging sanhi ng ating pagkakahiwalay sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Yan po ay isang babala sa atin. Pangalawa natin katotohanan na makikita dito, nasa verse 12. Bago dumating ang Panginoong Hesukristo, ang mga hentil ay hiwalay sa mga mapagpalang pangako ng isang mapagmahal na Diyos. Sabi sa verse 12, remember that you were at that time, bilangin niyo po, separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, strangers to the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. 5 aspeto ng kanilang pagkakahiwalay sa Diyos. At kung ating iisipin mga kapatid, ang lahat ng makasalanan ay ganito. Pero yung unique po sa mga hentil nung panahon na yon na nagdaan ay ang kanilang pagkakahiwalay sa Israel. Ang mga hentil noong panahon na iyon ay separated from Christ o hiwalay sa mga biyayang dala ng Mesiyas. Ang Israel po ang pinili ng Diyos na bansa na pagdadaanan ng Kristo. No? So nung sinabing separated from Christ, ang original po na salita ay hiniwalay sa Mesiak, no? sa Messiah, no? Sa pinili ng Diyos. So sa ganung paraan sila hiwalay doon sa pangako na yung sa kanilang bansa magdadaan ang Mesiyas. Unique po yon sa mga Hudyo. Hindi nila alam ang pangako ng Diyos na isang tagapagligtas para sa buong mundo. Kasi po, may mga foreshadow po at anino na binigay ang Diyos, di ba? Sa kautusan, sa mga seremonya. Sa pananambahan sa templo, na isang anino, isang foreshadow ng darating na tagapagligtas. Kahit po yung pagsasakripisyo ng mga tupa, ay isang anino, isang foreshadow na darating na tagapagligtas. Dahil hiwalay po ang mga hentil doon at hindi sila nakasali sa ganon, hindi na ipakita ng Israel ang ibig sabihin ng mga iyon, dahil hindi rin naunawaan ng Israel ang tamang ibig sabihin ng mga iyon, hindi po nahiwalay po sila sa pagpapala ng Mesiyas. Alam nyo, hindi ito nangangahulugan na walang patotoo ang Diyos sa ibang mga lahi noon sa mundo. No? Kung bibilangin niyo po sa Old Testament, marami pong halimbawa mula pa ng umpisa na wala pa ang Israel. No? Sapagkat may mga hindi naman kalahi ni Abraham, katulad ni Job, no? Katulad ni Melchizedek, hindi ba? Hindi naman po sila kasama sa bayang Israel, hindi sila kasama sa Commonwealth of Israel, pero sila po ay tinuring ng Panginoon na tunay na naniniwala sa Kanya, naniniwala sa nag-iisang buhay na Diyos, at sila ay pinagindapat ng Diyos sa Kanyang paningin.
dahil sila ay naligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa mga pahayag sa kanila ng Diyos. Bagaman limited yung revelation ng Diyos sa kanila, yung limited na revelation na yon ay pinaniwalaan nila ang pangako ng Diyos sa kanila. At dahil doon sila ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon. At yung pahayag ng Diyos sa kanila ng isang tapat at mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang lumalang ng langit at lupa ang dapat nilang sinasamba. So, kahit sa kalagitnaan ng idolatry sa panahon nila, ay si Job, si Melchizedek at iba pang ehemplo, ay naging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Sapagkat ang Diyos din ang nangusap at nagpahayag at nagpakilala sa kanila. Ngunit ang karamihan ng mga hentil noon ay, sabi nga ng ating teksto, alienated from the commonwealth of Israel. Hiwalay sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa kanyang ibinigay sa mga Israelita. Hindi sila nakasama sa bayan ng Diyos. Hindi kilala kung sino ang Panginoon, ano ang kanyang pinagkakaloob sa kanyang mga tao, at ano ang kanyang hinihingi sa kanila na pagsunod sa kanyang dakilang mga utos. Kasi nga yung mga Israelita, sinarili yung kanilang reliyon. Sinarili nila ang Diyos at hindi ninais na maibahagi. Alam nyo, may mga utos ang Panginoon sa Old Testament. Nabigyan nyo ng karampatang pangangalaga ang mga widows, orphans, and strangers, foreigners. Sino yung mga yon? Mga hintil yun. No? Nung dumating si Kristo Jesus dito, ang una niyang inannouncean, no, yung kanyang pinahayagan na siya ang Mesias, alam niyo kung sino? Yung babae po sa balon. Ano po siya? Taga Samaria, taga city of Sychar. Di ba? No? Yung babae pong yon ay isang hentil. At ang unang bayan na nag-respond sa kanyang gospel ay yung bayan ng Sychar na mga hentil. No? So, makikita nyo ron ang puso ng Diyos ay hindi itsapwera ang mga hentil, kundi ipahayag din sa kanila ang tamang daan. Ang mga hentil, dahil nga sila ay nahiwalay sa mga Hudyo, ay naging strangers to the covenants of promise. Wala silang kaalaman kung paano tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako at kung paano ang mga pangakong ito ay para sa lahat ng magpapasakop sa kanyang pamamahala. Ang mga hentil ay nalagay sa isang malungkot na kalagayan. Sabi niya, having no hope. Walang pag-asa. Mga taong walang inaasahan sa kabilang buhay. Walang alam na pinangako ng Diyos ang langit sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. At kapahamakan sa hindi pagkikilala sa Kanya bilang Diyos. Sila ay without God in the world. No? Kahit na nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng lahat ng bagay na Kanyang nilikha at sa kanilang mga konsyensya, sa kanilang mga puso. Hindi nila kinilala ang pagpapahayag ng Diyos sa kanila. Hindi nila tinanggap ang kanyang paghahari sa kanilang mga buhay. Sa halip ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan na kanilang kathang isip, kathang gawa para sa kanilang mga sarili. Hindi tunay na mga Diyos at dahil wala naman pong ibang Diyos kundi ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Pangatlong katotohanan makikita natin dito ay ito. Katulad ng Israel, ang mga hentil ay nagpatuloy sa kanilang makasalanang buhay at nanatiling hiwalay sa Panginoon. Walang pag-asa sa mundo. Kailangan nating linawin dito, mga kapatid, na ang mga Israelita noon ay na hindi nanampalataya sa pangakong paraan ng kaligtasan ng Diyos ay pareho rin ng mga hentil na hiwalay sa Diyos at walang kapayapaan ng Diyos. Pareho rin. Sila ay naghimagsik sa Diyos na binigyan sila ng kapahayagan tungkol sa kanyang sarili. Na ibinigay sa kanila ang kanyang mga dakilang kautusan. Na ipinakita sa kanila ang foreshadow ng isang tagapagligtas, isang kordero ng Diyos na magliligtas sa kanila. Lahat yon ay naging hungkag na relihiyon. At dahil doon, sila rin mismo, katulad ng mga hentil, na sinasabi nilang hiwalay sa Diyos, sila din mismo ay hiwalay sa Diyos. Mas masahol pa nga ang kanilang sitwasyon sapagkat
pinanampalatayanan nila ang mga utos, ang mga seremonya, ang mga ritual na pinahayag ng Diyos sa kanila. Anino lamang yon ng Mesyas na siyang tunay na magliligtas sa kanila. Ang nais ng Diyos ay makita lamang nila kung ano ang paraan na pagliligtas na ipinapangako niya. At yon ang kanilang dapat pinanampalatayanan. At dahil doon, sumunod sa kanyang mga kautusan para maipakita ang kanyang kabanalan sa lahat ng ibang bansa. Yun po ang plan A. Hindi po nakatupad doon ang Israel. Nanalig sila sa mga anino at hindi tinanggap ang Mesyas nung siya ay dumating. Ang sabi ni Jesus, sabi ni John tungkol kay Jesus sa John chapter 1, He came into His own, but His own received Him not. Siya po ay tinanggihan ng kanyang sariling bansa. Nanalig sila sa anino, hindi sa Mesyas, nung siya ay dumating at nagpahayag ng kanyang sarili sa kanilang kalagitnaan. Ang ibang bansa naman, ang mga hintil, ay hindi naman naniwala sa Diyos na nagpahayag din naman sa kanila sa pamamagitan ng kanyang nilikha at bagkus sumamba pa sa mga Diyos-Diyosan. Sinamba nila ang mga nilikha imbis na ang lumikha. They worship the creation instead of the Creator. At ang creation na kanilang pinakagustong worshipin ay ang kanilang sarili. No? The worship of self. Yun po ang pinakamalaking Diyos-Diyosan sa lahat. At dahil ganito ang estado ng mga hintil at ng mga pasaway na Hudyo, bagong dumating ang prinsipe ng kapayapaan na si Kristo Jesus, sila ay may kawalan ng kapayapaan. Walang kapayapaan po ang nagpapatuloy ang kanilang paghihimagsik sa Diyos dahil sa kanilang pagiging makasalanan. Ganyan po tayo lahat sa umpisa. Ganyan po tayo lahat ipinanganak. Tayo ay may paghihimagsik sa Diyos. Hostility sa Kanya. Alitan sa Kanya. Sapagkat wala tayong kapayapaan dahil sa ating kasalanan. So, magandang balita po yung susunod na katotohanan. Ang pagdating ng kapayapaan na dala ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Yan po ang makikita natin sunod dito sa verse 13. No? Ang sabi ng verse 13 ganito, but now, no? Napakaganda na naman pong but now ito. No? Meron pong balikwas dito si Pablo. Katulad nung naalala nyo sa verse 4 no? ng chapter 2, di ba? Tayo patay sa ating mga kasalanan, tayo sumusunod sa diablo, tayo sumusunod sa galaw ng mundo. Tapos, but now, no? Sabi ni Pablo. Dito, but now ulit. No? But now, in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. Ang una niya tinutukoy dito, yung mga hintil na far off dahil nahiwalay po sila sa relihiyon ng mga Hudyo. Dahil hindi po nila nakita ang dapat inihatid at ipinakita ng mga Hudyo sa kanila. Sila po ay far off. Tapos sinabi dito, have been brought near. Sila po ay inilapit ng Diyos. Sa paanong kaparaanan? By the blood of Christ. Ganun po dumating ang kapayapaan sa ating kalagitnaan dahil sa dugo ni Kristo. Ang una nating makikita dito ay ito. Ang pagdating ni Kristo ang nagbago ng kapalaran ng buong sanlibutan, Hudyo man o Hentil. No? Sa kanyang pagsulat ng katagang But Now in Christ Jesus, ipinapahayag ni Pablo ang pagdating ng isang bagong kapanahunan ng pakikitungo ng Diyos sa sanlibutan. Ang pagdating ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kung noon ay nagpamalas ang Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga makapangyarihang gawa sa kalagitnaan ng isang pinili niyang bansa. No? Kasi kagilagilalas po ang ipinakitang mga gawa ng Diyos sa Israel, hindi ho ba? No? 10 salot sa Ehipto para sila ay mailabas. Itinawid sila sa dagat, no? At hinati ang dagat upang sila ay makatawid. At pinaslang ang buong army ng Ehipto doon din sa dagat kung saan sila naligtas naman, no? At sila ay pinaraan sa ilang
at binigyan ng buhay at binigyan ng bagong bayan, isang bagong lupa, pangakong lupa para sa kanila. Noon, nagpamalas ang Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga ganong gawa. Sa pamamagitan naman ni Kristo at ng kanyang mga apostol, ipinahayag ng Diyos ang kapangyarihang nakakapagbago ng buhay para makita ng buong mundo. So, kung iisipin natin, yung pagliligtas ng Diyos sa Ehipto sa mga taga-Israel at yung mga kababalaghan na kanyang ginawa roon. Parang ganun din ang nangyari nung dumating si Kristo. Nagpakita rin siya ng mga kababalaghan upang kanyang mapatunayan na siya ay nagmumula sa Ama at ang kanyang mga salita ay nagmumula sa Ama. So, ang dapat pinakinggan ay yung kanyang mga salita. At sa kanyang mga salita, inihatid niya ang mabuting balita ng kaligtasan na nakapagbabago. So, ang ultimate na mirakulo doon ay hindi yung mga mirakulo na kanyang pagpapagaling, kundi yung mirakulo ng pagbubuhay ng mga kaluluwang patay at mirakulo ng pagbabago ng mga buhay na pasaway. Yun po ang mirakulo. Ganun po ang mirakulong ipinakita ng ating Panginoon nung siya'y dumating. Kung noon ay pinakita niya ang kanyang kabanalan, pinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kagandahan ng kanyang law, ng kanyang kautusan, kay Kristo, ipinahayag naman niya kung paano masusunod ang kautusan niya ng buong buo ng isang nagkatawang tao, excuse me po, na tempted in every way yet was without sin. So, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng Israel na perpekto ang kanyang kautusan. Ipinakita ni Kristo nung siya'y nabuhay dito na perpekto niyang nasunod ang perpektong kautusan ng Diyos. Sabi ng Hebrews 4:15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Kung noon ay pinakita ng Diyos ang foreshadow, no? Sa pamamagitan ng batas, ng mga ordinansya, na kung paano maaaring makipagsakasundo ang tao sa Kanya. Yung mga ritual, yung mga sakripisyo. Sa pamamagitan naman ni Jesus, ay ibinigay ng Diyos ang sukdulang sakripisyo, ang kordero ng Diyos, para sa buong panahon, para sa lahat ng makasalanan, para sa lahat ng kanilang mga kasalanan. So yung perfect sacrifice po ay si Kristo Jesus. Ang anino po nun ay yung sacrificial system na binigay ng Diyos sa Israel. Ang ginawa ng Israel ay kinuha nila yon at sinabi nila, ito na lang ang pananampalatayanan namin. Anino lang po yun. Hindi po yun ang pakay ng Diyos sa kanila. Ang gusto ng Diyos, ang panampalatayanan nila ay ang Diyos na siyang tunay na nagliligtas. At yung kaligtasan na kanyang ipagkakaloob sa kanila. Yung mga naligtas po nung panahon ngayon, ang kanilang pong pananampalataya ay hindi doon sa pagsunod ng mga pagsasakripisyo, kundi doon sa ibig sabihin ng mga sakripisyong iyon. May mga nakakuha noon, no? Pero ang karamihan po ay nabulag at hindi nila nakita yon. Pangalawang katotohanan makikita natin sa mga talatang ito, ay ang pagdating ni Kristo ang naglapit ng mga Hudyo at Hentil na parehong malayo sa pinangakong kaligtasan ng Diyos. Yung mga Hentil po malayo sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Pero yung Israel po malayo din po sapagkat kanilang ginawang hungkag ang relihiyon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang lawak ng kapayapaang dala ni Jesucristo ay makikita dun sa katagang, "You who once were far off have been brought near." Napakalayo po nung distansyang yun. Pero ganun po ang kapangyarihan ng kapayapaan ni Kristo Jesus. Dito nagmumula ang lahat ng makasalanan, mga kapatid. At ito ay ang lahat ng tao sapagkat ang lahat ay makasalanan
at patay sa ating mga kasalanan at sa ating pagsuway sa Diyos. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala. Lahat ay malayo sa Diyos dahil ang lahat ay makasalanan. Hindi tayo makasalanan dahil tayo ay nagkasala. Baliktad po mga kapatid. Tayo ay nagkasala dahil tayo ay likas na makasalanan. Kaya po tayo condemned. Kaya po tayo patay sa ating kasalanan. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propetang Isaiah ay ganito. All we, like sheep, have gone astray. All, sabi niya. We have turned everyone, lahat tayo, to his own way. We have turned everyone to his own way. Kaya naging suliranin ito ng Diyos sapagkat tayo ay nilikha niya upang makipag-ugnay sa Kanya at makasama siya sa habang buhay. Ngunit hindi makakapasok sa Kanyang presensya ang makasalanan. At ang lahat ng nagkulang sa banal na pamantayan ng Diyos ay nahusgahan na ng kapahamakan. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Sabi sa Romans 5:12, therefore just as sin came into the world through one man and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Yan po ang suliranin. Ang tanging solusyon ay ang pagdating sa mundo ng anak ng Diyos na walang hanggan upang maging tao, upang ating maging substitute. Na susundin ng ganap ang lahat ng kautusan ng Diyos katulad ng kanyang ginawa. At pagkatapos ay pagdurusahan ang lahat ng walang hanggang parusa para sa lahat ng kasalanan, para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. So siya na walang pagkakasala ay pinarusahan para sa pagkakasala ng iba. Kasama na po tayo doon. Kaya ang kanyang dugong umagos sa Kalbaryo ang naglapit sa ating lahat sa Diyos na banal. Kaya sabi dito sa verse 13, have been brought near by the blood of Christ. Kaya kung isipin po natin, hindi lamang po hentil yung those who were afar, pero yung po ang primary object ng sentence na yun. Lahat po ay afar. Kung tutuusin ninyo. Kahit po yung mga Hudyo na pinagpala ng Diyos ng kanyang mga pangako ay afar din po. Pagdating ni Kristo, yung mga hinirang ng Diyos were brought near. So, paano kaparaanan? Dahil sa kanyang dugong umagos sa Kalbaryo. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi dadanak ang dugo, hindi mapapatawad ang kasalanan. Napag-aralan po natin yan sa Hebrews 9:22. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kailangan pong dumanak ang dugo. Walang ibang makatutupad ng kabayarang yan kundi si Kristo Jesus. Ang kanyang dugo ay dugo ng isang perpektong tao na nabuhay ng perpektong buhay na siya namang ipinapataw niya sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Ganito po ang sistema. Ang kailangan po kasing alay ng Diyos para tanggapin ang bayad sala para sa ating pagkukulang ay isang kordero na walang bahid. Isang perpektong kordero. Kaya kailangan po ni Jesus na siya mismo ang bumaba dito at katawanin po tayo. At naging perpekto po ang kanyang buhay, walang bahid. At siya po ang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. So isang perpektong alay na nabuhay ng isang perpektong buhay ang ipinaslang para sa kabayaran ng sala natin. Ganun po ang nangyari dito. Kaya si Jesus lamang po ang maaaring magbayad sala. Wala pong iba. Dahil tayo ay napasa ilalim sa dugo ni Kristo, tayo ay pinaging ganap sa paningin ng Diyos.
So dahil bayad na po ang ating pagkakasala, pinatawad niya po tayo. At dahil sinunod ni Kristo ng perpekto ang lahat ng kautusan ng Diyos at kanyang tinupad ng buong buo ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Kanyang tinupad lahat. Yung pong perpektong pagtupad sa kautusan ay ipinapataw niya sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi ng awit, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Yung Kanyang blood na kabayaran sa ating kasalanan, yung Kanyang righteousness na Kanyang ipinatong sa atin. Diyan po nakasalalay ang ating hope. Dahil tayo natatakpan ng Kanyang dugo, dahil tayo ay napapasailalim ng Kanyang katuwiran, natutupad ang walang hanggang hinihingi na katarungan ng Diyos. Kaya ang tingin po ng Diyos sa atin, bayad ang lahat ng ating utang, sinunod ang lahat ng Kanyang kautusan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang kapayapaan ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin. Pangatlong katotohanan po sa hapong ito ay ito. Ang kalikasan ng kapayapaan. Nakita na natin ang kawalan ng kapayapaan ng lahat, Hudyo man o Hentil. Nagkahiwalay ang Hudyo sa Hentil dahil sa relihiyon na hungkag. Hindi na isagawa ng mga Hudyo na ipakilala ang Diyos sa mga Hentil. At dahil dito, ang lahat ay napahamak. At lahat ay may kawalan ng kapayapaan. Dumating po ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At yung kapayapaan yan ang naglapit sa atin na malayo sa Kanya, Hudyo man o Hentil, sa Kanya dahil sa Kanyang dugo na umago sa Kalbaryo. Yan po ang natutunan na natin ngayong hapong ito. Meron pong pangatlong katotohanan, ang kalikasan ng kapayapaan. Nakita na natin ang kawalan ng kapayapaan, nakita na natin ang pagdating ng kapayapaan. Ito po ang kalikasan ng kapayapaan na dala ng prinsipe mismo ng kapayapaan, si Kristo Jesus. Verses 14 to 18. For He Himself is our peace. Alam nyo, hindi siya nagdala ng kapayapaan, hindi siya nagpahayag ng kapayapaan, hindi siya nagbigay ng kapayapaan. Siya mismo ang kapayapaan. He Himself. Sa salitang Griego po, may emphasis po yung salita. He Himself is our peace. Ang ating pong kapayapaan ay nasa isang person. Nasa isang person. Hindi po sa isang filosofiya. Hindi po sa isang relihiyon. Hindi po sa isang credo. Kundi sa isang Kristo. Ang ating kapayapaan ay siya mismo. For He Himself is our peace, who has made us both one. Sino po yung us? No? Yung mga Hentil at mga Hudyo. Yung lahat ng makasalanan. Made us both one. And has broken down in His flesh. Yung tinako sa krus. The dividing wall of His hostility. Dahil nga ho, in His flesh, natupad niya ang lahat ng kautusan. In His flesh, nabayaran niya ang lahat ng utang. So in His flesh ay broken down na po ang dividing wall of hostility. Yung pong ating away sa Diyos. Yung pong bakod na iyon na naghihiwalay sa atin sa Diyos ay nasira na. No? Paano niya ginawa? By abolishing the law of commandments expressed in ordinances. Ang inabolish po niya yung ceremonial law. Yung moral law, hindi po yun na-abolish. Dahil kasama pa rin po yun sa New Covenant. Hindi po ba napag-aralan natin sa Hebrews, merong bagong tipan ng Diyos at kasama pa rin po doon yung pangako na isusulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa ating mga puso na kanyang papalitan ng isang pusong laman at hindi isang pusong bato. So ang na-abolish po, yung ceremonial law. So yung po ang inabolish. That He might create in Himself one new man in place of the two. Wala na pong Hudyo, Hentil, isa na lamang po, Christian.
Yun po ang kanyang itinaguyod. So, making peace. Yun po ang naging kapayapaan. Kapayapaan ng Hudyo at Hentil at kapayapaan ng tao at Diyos. Kung wala po tayong kapayapaan sa Diyos, wala po tayong kapayapaan sa ating kapwa-tao. And might reconcile us both to God in one body through the cross, sa pamamagitan po ng krus, thereby killing the hostility. And He came and preached peace to you. Ang ibig po sabihin nun ay ipinahayag niya ang kapayapaan sa atin. Ano ho ba yung kapayapaan? Hindi po ba siya mismo ang kapayapaan? So He preached Himself, who is our peace, to us. To you who were far off, and peace to those who were near. Ito po, yung far off, yung Gentiles, yung near, yung Jews, pero pareho pong hiwalay sa kapayapaan ng Diyos. Meron lang pong mas malapit, merong mas malayo, pero parehong hiwalay. Dahil po sa kasalanan. Siya po ang nagdala ng kapayapaan natin sa Panginoong Diyos. Tayo po ay naging magsik sa Kanya dahil sa ating kasalanan. Pinawi po, pinuksa po ni Kristo ang bakod ng kasalanan na namamagitan sa atin at sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya sa verse 18, for through Him we both have access in one Spirit to the Father. Mga kapatid, ang kanyang kapayapaan ang nag-alis ng tabing na naghihiwalay sa mga makasalanan sa banal na presensya ng Diyos. Alam niyo, hindi ba naalala ninyo sa ating lesson sa Hebrews na meron pong makapal na tabing na naghihiwalay ng banal na lugar doon sa kabanal-banalang lugar. At tanging high priest lang po nakakapasok doon. Minsan isang taon upang mag-alay para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Yung pong ganong seremonya at ritual ay pumanaw na nang dumating si Kristo sapagkat siya po mismo ang tabernakulong yon. Siya po mismo ang alay na nagbigay ng kapayapaan sa kalagitnaan ng tao ng Diyos. So siya po ang humapak o nag-alis ng tabing na iyon. Ang tabing na iyon ay simbolo ng pagkakahiwalay ng mga makasalanan sa Diyos. Ngunit dahil binayaran niya ang ating kasalanan at tinupad niya ang kautusan ng Diyos, datapwat tayo walang sala sa paningin ng Diyos, tayo po ay makalalapit na ng diretso sa Diyos. Yung pong mananampalataya kay Kristo Jesus lamang. So nung dumating si Kristo Jesus, binuwag niya yung bakod ng paghihimagsik. Kasi yung pong tabing na yon ay parang simbolo ng ating away sa Diyos. At nung siya ay dumating at siya ay namatay sa krus, nahati po yung tabing na yon. Di ba? Matthew 27, verse 50 and 51. Ang sabi po ron, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up His spirit. Siya po ay namatay sa krus. Tapos ano nangyari? And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. Nahapak po yung tabing at binuksan na niya yung daan. Sa pamamagitan niya, He is the new and living way para tayo ay makapunta at makalapit sa Diyos. Ganito niya nakamit. Ang kapayapaan. Kaya sabi ni Paul sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Maganda po dito, yung salitang justified po ay isang verb na passive. Meron pong ginawa sa atin. We have been justified. Meron pong ginawang pagiging dapat ang Diyos sa atin by faith. Napag-aralan po natin yun, di ba, sa verses 8 and 9? No? Na yung salvation by grace through faith ay isang gift from God. Hindi nagmumula sa atin, kundi nagmumula sa Diyos. So therefore, yung mga justified by faith, those who are saved by grace through faith, we have peace with God. Kapayapaan na po sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kapayapaan ang nagbaklas ng bakod na naghihiwalay
sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang mga tao sa Diyos ng Israel. At nagbigay sa lahat ng pantay-pantay na pagkakataon na lumapit sa kaligtasang alok ni Jesus. Ang templo ng mga Hudyo, meron ding bakod na naghihiwalay sa mga Hentil. Talagang sinadya po nila yun para hindi po makapasok. Actually, yung tabernakulo po, nung tinayo po yun ng Diyos, naglagay siya ng bakod pero para sa lahat. Ang nakakapasok lang po ay mga pari. No? Hindi po mga Hentil lang. Lahat po ng makasalanan. Hindi po makapasok doon sa banal na lugar at sa kabanal-banalang lugar. Binuksan po yun ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. So nung dumating si Kristo, binuwag niya ang naghahating bakod ng pag-aalitan. So wala na pong dahilan ang mga Hudyo na sabihin, sa amin lang ang pangakong kaligtasan. Sapagkat dumating na ang pangakong kaligtasan at siya ay inalok niya sa lahat. Malayo man o malapit, inalok niya sa lahat. No? He brought those who were afar off. He preached peace to those who were far and those who were near. So wala na pong pagtatangi. Pantay-pantay na po lahat. Yun ang sinabi niya sa verse 17. Ang kanyang pangamatay sa krus ay nagbigay sa lahat ng tao ng pantay-pantay na oportunidad. Sa krus, ang lahat ay naging pare-pareho. Naging pantay-pantay. Kaya sa foot of the cross tayo po ay pare-pareho na. Kaya sabi sa Galatians 3:28, sa ating Panginoon, walang lalaki, walang babae, walang Hudyo, walang Hentil. Lahat ay pare-pareho sa kanyang paningin insofar as yung kaligtasan is concerned. Lahat ay kanyang ililigtas kung sino man ang manampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sabi sa verse 18, for through Him we both have access in one Spirit to the Father. Through Him. Sino yung Him? Si Jesus Christ po. Bilang pagwawakas mga kapatid, paano natin maipapamuhay ang mga katotohanan na ito sa ating mga buhay sa panahon natin na ngayon? Pandemya, nagkakagulong mundo, magulo ang politika, magulo ang bansa. Maraming suliranin, maraming nagkakasakit, maraming nagugutom, maraming walang trabaho, maraming saradong negosyo. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Na tunay na kapayapaan. Sa tuwing makikita natin ang ating mga kamag-anak, mga kapatid, at mga kaibigan na hindi pa nakakakilala kay Jesus, tandaan natin na sila ay may kawalan ng kapayapaan. Dahil sila ay hiwalay pa rin sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Tayo po ay inilapit na ng Diyos sa Kanya. Para tayong Israel, pinagkalooban ng pahayag niya. Ipinakilala ang Mesyas niya. At ngayon kilala na natin si Kristo Jesus. Tayo ba ay tutulad sa mga Hudyo? At sasarilinin natin ang ating pananampalataya kay Jesus? At i-etsepuera yung mga kaibigan natin at kamag-anak, mga kabarangay na hindi pa nakakakilala sa kanila, sa Kanya? Ganun po ba? Hindi po ganun ang sinasabi ng ating mensahe. Huwag po tayo tumulad sa mga Hudyo na ginawang hungkag ang relihiyon na ibinigay sa kanila ng Diyos at hindi nila ibinahagi sa mga Hentil. Kailangan nating ibahagi sa iba, mga kakilala natin, na alam natin na wala pang pagkakilala kay Jesus. Sa tuwing may isip natin, mga kapatid, ang pagdating ng kapayapaan na si Kristo Jesus, dahil sa kamatayan niya, huwag nating kalimutan na ibahagi ang dakilang katotohanan na ito sa mas marami pang tao. Alam na natin na dahil sa dumating na ang kapayapaan, no, na lahat ay pwede nang lumapit. Datapot lahat ay dapat nating palapitin. Hindi po tayo dapat nagtatangi. Hindi po tayo dapat nagtataas ng ating ilong dahil tayo ay mga ebanghelyo, tayo ay mga ligtas na o God forbid, tayo ay GCF o Conservative Baptist. Yun po ang naging kasiraan ng mga Hudyo. Dapat po hindi maging ganun tayo. Dahil alam na natin na dumating na ang kapayapaan, dun sa mga walang kapayapaan, ihatid natin ang mabuting balita sa kanila.
Pangatlo, sa tuwing na maiisip natin ang kalikasan ng kapayapaan, yung kapayapaan na nag-unite, yung kapayapaan na gumagawa ng pagkakaisa, na ipinakita sa atin ng prinsipe ng kapayapaan mismo. Siya mismo ang kapayapaan. Sana tayo maging tagadala rin ng kapayapaan sa ating kapwa, kaibigan man o kaaway. No? Siguro dahil nga ho sa kaguluhan ng panahon, siguro meron na po kayong mga kaibigan o kamag-anak na hindi na kinakausap dahil sila ay sumusuporta sa kandidatong hindi ninyo sinusuportahan. Ay nako mga kapatid, kung sila ay hindi pa nakakakilala kay Kristo at kayo ay nakakilala na, lalong-lalo na ngayon, dapat ninyo silang lapitan at bahagina ng mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat tayo man ay magkaroon ng pagkakaiba sa ating mga politika o sa ating preferences, personal preferences, o sa ating paboritong pagkain o sa ating paboritong pamumuhay. Kung ano man ang ating pagkakaiba, maaari tayo magkaisa kay Kristo Jesus. Kaya kaibigan man o kaaway, mga kapatid, lalo na sa darating na Kapaskuhan, kumakanta na po tayo ng Christmas Carol. Siya po na prinsipe ng kapayapaan, na nagdala ng kapayapaan sa kawalan ng kapayapaan, ang dapat nating irigalo sa darating ng panahon ng Kapaskuhan sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa Kanya, kaibigan man o kaaway. Tayo'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo nawa ang kumilos sa aming puso't isipan upang maantig ang aming mga damdamin at sumunod sa iyo. Alisin mo po ang katigasan ng aming ulo, ang katigasan ng aming puso, at gawin mo maluwag sa amin, Panginoon, ang lapitan yung mga kilala namin na wala pang kapayapaan upang dalhin ang prinsipe ng kapayapaan sa kanila at ipakita sa kanila ang kalikasan ng kapayapaan na sila at kami ay maaaring magkaisa kay Kristo Jesus. Nawa ito ay maging totoo sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na pagkilos. At nawa, Panginoon, mas marami pang taong maabot dahil sa iyong gagawing paghatid ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong mga abang lingkod. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.